kung ano yung nararapat kasi some of them might be prescription based. Pero kung hindi prescription based, we can very well require that sa mga Okay. licensed mining Hindi agencies. kayo sa DOH. Huwag kayo magtanong sa FDA kasi yung FDA, ano yan eh, corrupt yan eh. Masabi ko lang sa FDA. Ikaw dyan sa FDA, mataas na opisyal, pag nag-hearing ang DOH, bantayan mo, naniningil ka ng 10 million pesos. In fact, binigyan ka na nga ng 10 million pesos ng isang taong kilala ko. Binigyan ka ng 10 million, binigyan pa 20 babae sa isang hotel. And yet, gusto mo pa ipasara yung isang pharmaceutical company. Pantay ka pagdating ng hearing sa DOH, expose kong pangalan mo. Watch me. Napakurap mo. Sana matanggal ka bago dumating ang hearing ng DOH. Dahil kapag hindi ka matanggal, mapapahiya ka. Anyway, so yun lang. Tanong ka, wag lang sa FDA kasi isang mataas na po sa FDA, napakakurap eh. Babaero na kurap pa. 20 babae binigay sa iyo. Sasabihin ko pa pangalan ng hotel. Ng babae ka, 20 babae binigay sa iyo plus 20 million. Ang kapal pa ng mukha mo. Tapos ngayon, gusto pang pasara ng mga pharmaceutical companies na maliit lang ang bigay. Gusto mo kasi 50 million eh. At saka partnership. Mataas ang opisyal, i-expose kong pangalan mo. Sana masibak ka bago dumating yung hearing ng DOH para hindi ko na kailangan pang i-expose ka. Anyway, sige po, go ask. Go ask. Alam mo pangalan ng FDA? Gusto mo na banggitin ko na? Sabi, Mr. Che, kung Bigyan pwede, na, actually, binigyan siya ng 10 million eh. Humingi pa ng another 10 para maging 20. So ang ginawa, binigyan ng 20 yung babae sa isang hotel, sa isang 5-star hotel. Ng babae, 20 hotel. Nalunod siya sa sobrang daming babae. Pagkatapos, ginood time na lahat-lahat. Aba, gusto pa ipasira, binigyan pa ng closure notice. Napakawalang ya mo, FDA, ano ka, official na napakataas ng ranggo mo sa FDA. Ikaw, sobrang taas ng ranggo mo sa FDA. Yes, sir. Mr. Chair, akma yung suggestion ninyo about mental wellness kasi po kasama na po sa PEME, pre-employment medical exam ng mga seafarers, ang psychological capacity, psychological examination. So, akma po yung suggestion nyo kasi itong mental wellness on board is a follow-through. Kasi posibleng psychologically capacitated sila, pero on board is another story. So on board, kailangan may maintenance kumbaga ng kanilang psychological stability. So yun po, Mr. Chair. So akma po yung inyong suggestion. Okay, sige po. Pwede naman po yung ibaon, di ba, sir? Magbaon sila. Mga food supplement lang. Ngayon, kasi pag yung mga, yung mga prescription, dapat doktor na yon. Tine-check ba natin yung mga, seafarers, yung kanilang mental status bago sa sumampa ng barko? Tinitingnan natin kanilang mga medical records bago natin silang pinapayagan na maging seafarers. Yun nga po yung binabanggit ko, Mr. Chair, na merong psychological examination. May Okay. may apat ngang components na pinakita lang si Yusek Bernard ngayon. If I may uh, psychological examination ng mga seafarers before they go on board. So sinasabi ko po kanina, Mr. Chair, na akma yung suggestion nyo kasi maaring psychologically capacitated sila going on board. But to maintain that is another story dahil syempre napapalaot na sila. So yun po, ipa-follow through natin yan with the medication. We can discuss this with the industry kung ano ang posibleng baon na gamot ng bawat seafarer. And then with somebody who is trained to be a counselor, so to speak, a psychosocial counselor on board sa mga seafarers. Hindi kailangang professional, but at least somebody who could stabilize the situation at ma-refer yung ating kababayan to professional help. Okay. Dapat doon sa mga pamilya na iwan dito sa Pilipinas, meron dapat din tayong hotline para sa kanila na pwede tumawag sila, sabihin, sir, yung husband ko, yung kamag-anak ko na nasa barko, nagreklamo na, ganito ganun, nagka-problema na, tulong, sir. So, the DMW should intervene right away. Yes. Yan po yung Tawagan yung kapitan ng barko, yung may-ari ng barko, para sa babantayan siya o sa susunod na pagdadaongan ng barko,
kailangan niya magpa-check up or Yes po. Mr. Chair, yes po, meron po talaga, yan po yung tried and tested 1348 ni Admin Arnel. It is a joint hotline. He shares that hotline. It's an OWA hotline that he shared with us. So meron po talagang hotline naman ng mga marino, seafarers, and perhaps we could further enhance promotion of it kung saan pwede silang humingi ng saklolo, yung 1348 po natin. Administrator Arnel Ignacio, ano yung 1438 para sa mga seafarers? Can you explain? Opo, yan din po yung inyong sinubukan noon. Ayan din. Yan po. Yan ho, ginagarantihan namin na may sasagot dyan. Depende na, ang po problemahin na lang namin kung nasan silang area, but we are continuously working with the PLDT to address some of those glitches. Meron lang po kaming and the Seafarers Hub. Dahil nagtayo ho kami ng Seafarers Hub, dyan ho, pwede na silang, yan ho yung tambayan nila na libre dyan sa UN Avenue, Corner Mabini. So any problems, we can talk about it there. Exclusively yan para sa mga OFW, especially the seafarers. Meron lang ho kaming humble suggestion aside from the CCTV. Since napakarami naman po nating advancement in technology, sa mga kotse nga, we can track them through the GPS system. Okay. It may be smart suggestion ng ating mga seafarers, at least magsuot sila ng GPS. So wherever they are in the huge area of the ship, they can be tracked. Okay. So kung meron ho silang suot-suot nun, pati ho yung maghahanap, napakadali. That's a smart idea. Kasi Google lang ho natin, makikita na natin nasan sila. As long as they don't remove Yun it. nga lang, kung yung OFW, yung seafarer, tatanggalin niya for whatever reason at may ginawa siya. Baka yun po ang pwede nating mabigyan sila At ng then, pag-isipan din natin, kailan talaga CCTV pa. Pero magandang suggestion. Karagdagan Kasi lang mamaya, naman po. pag tinanggal ng seafarer, tapos yung pala, may problema siya sa mental health, lumundag, iisipin pa natin, baka yung gusto mong gumawa ng foul play, tinanggal, tapos tinulak siya. At least po, malalaman natin o bakit tinanggal. Di ba? Para... Di ba? Pero ang pinakamaganda, yung CCTV. Yeah, aside from the CCTV, Mr. Para sa akin, CCTV, wala nang mas gaganda pa dyan. We've already a few hearings ago, we mentioned that already. Kaya lang karagdagan lang po para kung sakasakali man tinulak, malalaman natin kaagad kung nasan siya. Sa kanyang reklamo din, yung sa pagtawag, Secretary Kakdak, pila-pila, yung iba, inaabot na ilang araw bago sila makatawag kasi, di ba, kailangan gagamitin nila dahil pag sa laot, hindi naman umubre yung mga cellphone nila. So pupunta sila sa kapitan ng barko o meron yung ginagamit na satellite phone at sa satellite phone, pila-pila at naka-schedule yan. Pag may problema na tapos may favoritism pa, pag mga Pilipino, hindi masyado paborito ata ng kapitan ng barko, na foreigner, pinapaboran yung ibang lahi. So inaabot ng ilang araw bago makatawag sa Pilipinas through the satellite phone ng kapitan ng barko, yung kababayan natin, nagkakaroon ng anxiety na siya hanggang sa pwede mauwi sa depression yun. That is something dapat the manning agency and the DMW and the OWA makipag-ugnayan doon sa may-ari ng barko. Yes, Mr. Chair. Bukod sa 1348 hotline, meron din tayo mga emails kung saan pwede sila sumulat. And indeed, we have received some emails already from seafarers themselves. In fact, speaking of yung recent Red Sea crisis natin, Mr. Chair, some of the Red Sea crisis situations, nalaman po natin because nakapag-communicate through email yung mga tripulante natin na meron na in danger sila. So, pero paano yung mga walang email? That is another mode of communication. Meron po yan sila on board, Mr. Chair. Everybody has access to a laptop or a computer on board. May email facility po on board. Meron usually Wi-Fi or internet coordinated online. Ang mga barko naman po, they have that kind of technology on board, Wi-Fi and another forms. Inatanggap ko kasi ng reklamo sa Secretary Kakdak, yung bang gusto nila makatawag at the only way na pangkatawag sila is yung satellite phone at inaabot sila ng ilang araw bago sila payagang makatawag kasi may favoritism ibang lahing kapitan. So that's something that we have to look into. Iba kasi yung email, iba yung nakakausap mismo ng seafarer na malungkot Yes, na yes, Mr. sa laot.
marinig yung boses Sige po, ng mga Mr. Chair. Ang naisip ko ngayon sa inyong suggestion, Mr. Chair, kasi nga po, they get in touch with us through email and other forms such as Messenger, yung mga Wi-Fi facilitated communication devices. So, ang naisip ko ngayon sa suggestion nyo, Mr. Chair, dapat pwede rin kaming matawagan Yes. through Messenger, WhatsApp, and all these other facilities na hindi kailangan ng phone line. So, gagawin po namin yon, Mr. Chair. Okay. So sa barko, pwede magkaroon ng internet na ngayon. They can all communicate with their families while on board the ship. Meron ng WhatsApp, mga ganun. Yes, Text Mr. lang. Chair, basta Wi-Fi facilitated network. Kasi yung Pwede iba naman gusto po. landline eh. So pwede naman pala through Wi-Fi. Naman po, Mr. Chair, as I mentioned, we saw it ourselves. I personally was conversing with the seafarers who were then in danger sa Red Sea attacks. Kaya po namin monitor sila literally real-time coordination. Ako po messenger, nakakausap ko sila through messenger noong mga panahon na yon. Good. Okay. Meron pang mga complainant? Si Chairman and President AFOWI. Ano ibig sabihin ng AFOWI, sir? Association of Filipino Overseas Workers Incorporated. It was founded by my father in 1975 and registered in the SEC Thank you. in 1978. po. Professor Mario Ferdinand Edralin de la Pasión. Sir, go ahead. The floor is yours. Yeah, yung suggestions po namin nakalista dito, nabanggit po yung isa ni Sir Arnel, yung wrist tag po o neck tag. Hindi lamang po ito pang geolocation. Sa advanced technology po natin ngayon, madedetect yung heartbeat at saka yung blood pressure. So pag ito po merong mental imbalance, minsan tumataas yung blood pressure niyan, bumibilis yung heartbeat, mamamonitor po yan. Ginagamit nga po yan sa sa mga astronauts eh. So it's easier to lalo na po may Starlink na po si Elon Musk, mas madali na po, no? And then yung pong sa Okay, sandali po. So, DMW, ginagawa natin Actually, yan. nabanggit na rin po yan in the past, yung GPS na tinatawag. Okay naman po kami doon, subject lang to privacy measures because the seafarers themselves, the unions themselves invoke privacy. So ayaw rin, kasi yung pong pwede silang masundan can also be used against them by the ship owners and somebody else. So it's a double-edged sword. So basta mabalanse lang po yung privacy nila, okay lang po sa amin yun. And then sa balikbayan boxes po, pwede po bago i-accredit yung isang deconsolidator dito sa Pilipinas, kasi nasa jurisdiction natin sila, dapat meron silang contract of joint and solidary liability with their foreign counterparts para kung nagkaroon po ng problema, yung mahahabol po ng ating OFW families, yung deconsolidator dito sa Pilipinas. And then number 3 po, kaya po minsan nagkakaroon ng problema sa pag-iisip yung ating mga OFWs, hindi lamang po mga seafarers, dahil yung mga anak po nila minsan lululong sa pinagbabawal na gamot o sa gaming o sa sugal. Meron po kaming sinubmit kanina bago mag-umpisa, isa pong bill para po mabantayan yung mga children of OFWs 21 years old and below, para if one parent or both parents are abroad, it will be the state under the principle of parens patria, kasama po yung ating mga barangay, para ma-monitor po itong mga children of OFWs. So sinamit po namin yung bill, kung gusto po ninyong i-file, sir. And then ipaparating din po sana namin sa inyo. Kanina nakasakay ako sa taxi, nagsumbong sa akin yung taxi driver. Abay, kinuha daw sila service, ayaw silang papasukin dun sa airport, samantalang kinuha na yung service nila ng OFW. At yung isang OFW daw nakapagkwento sa kanya, malapit lang yung pinuntahan, siningil ng 4,000. So parang may violation po yata dito. And then sa limited po yung staff ng ating mga tao sa ibang bansa, kasi meron pong limit nga po yan sa mga embassy, sa mga consulate, sa mga migrant workers office. We humbly suggest po yung remote staff. Pwede po yung tao natin dito sa Pilipinas haharap through
modern computer technology, ang kaharap ng OFW halimbawa sa Dubai isang computer screen, no, makikita niya yung kausap niya, pero actually yung kausap niya na personnel ng Republic of the Philippines ay nandito sa Pilipinas. So madadagdagan po yung ating mga tao doon without necessarily nagdadagdag tayo ng physical na tao. Ngayon sa CCTV din po makikita natin kung mayroong mga masusungit na mga hindi naman natin sinasabi na ito laging nangyayari. Siguro minsan mainit din ang ulo, may sakit, may nararamdaman. Kung may CCTV po at recorded yung usapan between the OFW and our personnel, ma-record po at mabibigyan ng aksyon. And then napansin po namin sa list of requirements sa website, minsan hindi po kompleto. No? Sir, Opo. malay pang magsasalita. Pwede ba tapusin niyo na Opo, po? malapit na po. Sir, paiksan niyo lang po, sir. Opo. Malay pang salita. Yes, sir. Para hindi po pabalik-balik, lahat ng requirements nasa website na po. Tapos yung submission ng documents, pwede po naman mga electronic documents. So, yun lang po, sir, para magamit po natin technology. Thank you, sir. Attorney Roel Barba, Consultant Regulatory Corporate Affairs to go. Meron ko yung sabihin. 3 minutes, sir. Yes, thank you very much for this opportunity, Mr. Chair. We are one with your office in protecting the livelihood, the families of our OFWs. So we received an invitation. So we Pero kayo po, local kayo. Yes, Go, no? local May- on. May mga CCTV ba yung mga barko ninyo? Meron po. Yes. Lahat? Yes, sir. Very good. Yes. Good job. Thank you. Christian Joshua Cruz Logistics. Ano to? Sir, paki-identify yourself, your company, sir. Good morning, Senator Rapi. Kami po ay from LLX Logistics Corp. Freight forwarding company as the consolidator po, sir. Consolidators. Okay. sir. Kayo Sir, ba? may question lang po, sir. Kasi, Kasi, ko muna. Kayo accredited. yes, sir. Ano po yung question niyo, sir? Sa Your name is Christian Joshua Cruz. Yes, sir. sa the consolidator naman, sir, kasi halos lahat ng OFW, sir, nag-complain sila na mayroong delay po yung mga balikbayan boxes po nila. Opo. Yung iba kasi, sir, doon, hindi naman nila dinideclare na unpaid po yung boxes po nila. Unpaid. Opo, sir. But binabayaran nila from the point of origin na. Yung iba, sir, nagbabayad po. Yung iba naman po, sir, hindi po nababayaran yung freight po. Lumalabas po as unpaid boxes po. Pero yung No, sir. No, sir. Sa point of origin, sinisingil agad sila. Once na present nila yung balikbayan box nila, kung saan man bansa yun, pinagbabayad na sila. Hindi naman papayag yung opisina doon na tatanggapin yung kanilang balikbayan box. Iiwan lang doon na walang bayad at dito ang babay sa Philippines. That's bullshit. No. yung sa amin, sir, ganun po. Well, then- Nagpapadala po kami ng mga unpaid boxes po papunta po dito sa Pilipinas. Nagpapadala kayo doon. Apo, sir. Ba't kayo pumapayag? Kasi po ang inaano po ng mga senders po is dito magbayad sa Pilipinas as gagawa na lang po ng debit note. No. So, huwag niyong payagan. Opo, ayun nga, sir, yun ang Baka maningil na kayo. ayun nga, sir, yun, Hindi na problema rito. oh, Then, ayun nga, sir, dun po kami nagkakaroon ng problem po na nasisisi yung ayan, consolidator padala now, po. pay later. Opo, sir, tama po. That's not good. Baguhin yung sistema niyo yan. Kasi yung ibang ibang senders na nakikiusap na pwede ba sa Pilipinas na lang Yan po nga nagkakaproblema, sir. Kasi pagdating dito, yung sasalo, walang pambayad. Oh, Opo, tapos sir. ngayon, natitenga rin sa Bureau of Customs dahil kailangan magbayad dahil, di ba, di ba, dapat meron din fee sa customs yan? Oh, hindi na Yung mabayaran. containers naman po is kiniklear po namin. Bali, natitenga lang Hindi nga, sir, sa mismong- baguhin nyo na yung bulok, yung sistemang bulok. Bulok na bulok, pinakabulok sa lahat ng bulok, wala nang bubulok pa. Pag may nagpadala sa inyo ng OFWs, doon pa lamang singilin nyo na para pagdating sa Pilipinas, wala nang problema, smooth sailing, diretso agad sa pinto ng papadalahan, receiver. Yung mga paid naman, sir. Kaya parang tayo kung ba't nagkakaproblema, yung mga kumpanya tulad nyo, i-ano nyo nga ito, i-delist. Para hanggang di mabago yung sistema. Ikaw pa lang sa iyo nagkakaproblema. Alam ko na, totoo, sa iyo nagkakaproblema. Kasi papayag, tatanggapin nyo na walang bayad, siguro yung style ninyo, padala na o pay later. Siyempre, pang-akit yan. Uy, libre pala ha, doon na lang sasalawin. O pang-come on. Pagdating dito, yung sasalo, walang pera, nagastos na, etc. Hindi pa nabayad sa customs, inipis sa customs. Kayo palang problema. Baguhin mo yung sistema yan.
Sorry, Senator. Yung iba naman, sir, is sender din po yung nagbabayad po. Yung iba lang po na may mga kulang po, dito po pinapabayaran po. Hindi nga, diyan nga nagka-problema. Dapat, pagpadala pa lamang, kaya nga siya nagpadala dahil may pera siya, nakapagbili nga siya ng mga bagay-bagay, pasalubong. Ibig sabihin may pera siya. So don't make it a point na pag nagpadala ka, bayad na dito lahat para pagdating ng Pilipinas, wala nang harang pa, tuloy-tuloy na dun sa recipient. Okay, sir. Baguhin mo na yung sistema niyan, sir. Once pa-delist kita. Okay, Senator. Sa list din. Thank you, sir. Sorry na, sir. Ma'am Rosela Santillan, taga saan po kayo? From Parola Maritime Agency Corporation, sir. Manning Agency? Yes, sir. Okay. At meron kayong gusto sabihin? Yes, sir. To the family of our missing deck cadet, we will continue to give you the necessary assistance po. Ano assistance mo ang binibigay niyo, ma'am? We have done po financial assistance just last month. Financial. Yes po. Kanino po? Sino binigyan niyo? Kay Miss Salvacion Bobilis po. Salvation. Yes. Totoo naman po, nagbigay. Okay, very good. Thank you. Okay, kailan mo, Yes, sir. Captain Felix Rebustes ng Amaso. Good afternoon, Mr. Chair. Yes, sir. Mr. Chair, Secretary Kakdag, and Administrator Ariel Ronaldo, sinusuportahan ko lahat yung mga panukala niyo. Tama yun. At meron akong idadagdag Sige po, go ahead po. tungkol sa PDOS. Ano po yung BTOS, sir? Ang PDOS ay Pre-Departure Orientation. PIDOS. PDOS. Okay, PDOS. PIDOS. Okay, sige po. Ang maganda sigurong ay dadagdag doon kailangan isama natin ang pamilya sa pag-conduct ng ating PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar, bago umalis isang OFW para na malaman natin ang trabaho ng tatay, nanay, kapatid nila kung gaano kahirap ang pupunta. Okay, so in short, sir, kung gusto nyo mangyari, sana isama sa PIDOS. Sa PDOS. DMW, is that possible? Sa PIDOS ng bawat seafarer o OFW kasama yung family as opposed to yung OFW lamang? Yes, that's already being done, Mr. Chair. But dito yan lang lately. So we will file a report on kung gaano kalawig na ito na. Yes, kasama po na yon sa... Magandang report niya. Dapat Yes, kasama yes. family para malaman Yes ng po, family yes po. yung maging buhay ng OFW, ng pamilyang OFW na doon at ano yung maging trabaho, etc. etc. Helps. So okay tayo. Yes po, yes. Ginagawa niyo na po, Yes. gagawin pa lamang. Ginagawa na po, pero I don't think hindi siya ganun kalaganap. So we will have to, it's a work in progress. So, No? gawin po natin Lalaganapin pa ho natin. Gawin po natin laganap. Okay. So okay na ba? May isa pa, Mr. Chair. Yes, sir. Yes, sir. Isama na rin natin yung barangay doon sa 27 regions. Bakit po barangay? Maglagay ng desk ang OWA malapit sa barangay sa region. Mag-register ang mga paalis na mga OFW para madali natin matrace ang isang OFW pag nagka-problema para mabilis nating maaksyonan ang problema at matugunan agad-agad ng DMW. Sorry, sir. Sorry, sir. For me, parang dagdag lang layer of red tape yan. Dadaan pa sa barangay chairman. Pwede naman dumiretso na sa DMW, pwede naman dumiretso na sa OWA. Hindi, isang desk lang naman lagay doon sa region. Parang madali natin matitrace May yung... opisina, di ba? May opisina ng OWA at sa DMW sa mga region. Meron naman po, but we're already working on this, Mr. Chair. Meron na mga lugar, halimbawa sa Laguna at sa Sa Negros barangay. Occidental na may barangay level. I think what the good captain means is may matatakbuhan yung mga pamilya at the most grassroots level as possible, which is the barangay.
hindi na sila kailangan magpunta sa munisipyo o sa ano. But we are already Correct, working on correct, this with the correct. ILG. Para madali natin Mr. Chair. matrace. Siguro mag-hire kayo ng additional staff kasi ilang bang barangay meron. So Yes just po. imagine sa isang Po. probinsya kung meron 50 barangay, so 50 manpower yun. Ang estilo namin, Mr. Chair, pag barangay level na, capacity building na po. So we have a person sa regional provincial level, pero pag city, town, or probinsya, barangay, nagte-train na po kami Okay. para yung tao ni kapitan o tao ni mayor ang magmaman doon sa desk. Okay, so Yun po ang style namin. tao na mismo ng LGU Yes po, na yes po. iti-train ninyo. Na nakaduktong na po sa amin, nakakonect na sa amin. Saan nyo po magagaling yung budget, pambayad, sweldo, Sa training. May pondo po kami kung sa training, capacity building. training? May pondo po Then, kami doon. Okay yun. Kala ko kasi manggagaling pa Yes. mismo, pull out ng mga tao sa DMW, parehasayin doon. Pero kung galing na mismo doon, na Yes, iti-train, yes. maganda po yung sinabi niyo po, Chairman. Ah. So, ginagawa niyo na po yung ganung programa. Yes. Sen, in fact, we were planning to invite you in one of our help desk launches. Napauna na lang, but in the future, we will invite you para makita niyo po yung training na sinasagawa natin at yung mismong help desk na itinatalaga at the barangay level. Baka pwedeng masimulan kay Cap Ellie. Yes. That's all. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much, Mr. Chair. Actually, sa barangay ko, na-implement ko na yung GMAC, gabay ng Mamamayan Action Center, last February of 2024. Nakipagtaya pa ako sa different agencies. But now na nagkaroon ng magandang suggestion, so I think magkikipag-usap ako kay RD, Attorney General Laceda, para sa ganitong situation po. Thank you so much. And if you need additional budget for that, Secretary Kakdak, ako kaya kong ilakad yan para madagdagan kayo. Oh Para yes, doon sa help desk ng mga barangay. Mr. Chair, definitely kung budget lang po ay kailangan po namin. Kasi halimbawa po, bagamat we can capacity build, maganda rin po talaga na may tao kami at the most grassroots level possible. Of course, baka yung Yes. barangay nga sobrang dami na, pero baka pwedeng maabot namin provincial level man lang o city municipality level. May DMW na tao mismo. Nakatuwang yung mga tao ni Mayor Peso o Peso Manager o sino pa man Yes. doon. Na i-train natin. Yes. And then ako po, pwede ko kayo ipaglaban pagdating sa Senate Budget Deliberation na madagdagan ng budget for that purpose ang DMW. Ang isang maganda rin po doon, Mr. Chair, ang plano sana namin, we will hire former OFWs. Yun yung importante. Halimbawa. Dapat OFWs din. Opo, so Former halimbawa siya OFWs. po ay nakauwi na ng San Roque Albay. Siya na rin po ang kukunin naming tatao doon sa help desk sa San Roque Albay, yung former OFW na yun. Yun po magandang plano ho namin. Okay. Meron pa tayong dollar ito? Do we have? Yes, sir. Okay. Napag-usapan ito during the last hearing and I would like to talk about it again. Marami tayong mga OFWs na after several years na napagtrabaho sa abroad and then bumalik na sila rito and sila ay nasa 40s or 50s and they still want to work, hindi sila nakapag-save dahil naubos sa pamilya niya. Nahirapan silang humanap ng trabaho dahil may edad na. So nagkakaroon ng age limit. I want that taken off. Gusto ko yung mga OFWs natin pagbalik dito at malalakas pa sila, give them work, allow them to get work. Dapat merong coordination ang DOLE and of course DMW na yung mga gusto magtrabaho ng mga OFWs after working for so many years abroad, tulungan sila makahanap ng trabaho. Do you have a program like that, ma'am? DOLE? None, Mr. Chair. None? None. So make it happen. The DOLE stands ready to support government's effort in connection with the repatriated OFWs through its existing set of programs interventions, sir. The DOLE can provide a employment facilitation services to these returning OFWs, assisting them in their transition from overseas employment to local job opportunities. This includes job matching, skills assessment, and career counseling, all aimed at helping them reintegrate into the country's workforce seamlessly.
the program interventions of DOLE, such as PhilJobNet, the Philippine government's free online job and applicant matching system, which aims to fast-track job seekers' search for jobs and employers' search for human resources. Another is PESO Employment Information System, a database of active manpower supply containing the profiles of all persons and employers registered under the Okay, ma'am, sorry ma'am, pinahaba mo lang. Sabi mo lang, no, okay na ako doon, wala. So DMW, pwede pa tayong gumawa ng programa in coordination with the even local government and then the DOLE na sinabi ko mga OFWs natin na malakas pa kahit na may edad na bigyan priority sa trabaho. Yes, of course, Mr. Chair. Pagbalik, Mr. Chair, can I report na kahapon lamang, actually hindi ko sinasadya, umiikot lang ako sa office, nakasalubong ko yung hit kumulang 30 na na-hire po natin who will man our contact center sa ground floor. Sila yung mga former OFWs at karamihan po sa kanila may, aminin ko man o hindi, may edad na. So nakahalubilo ko sila. So ongoing po ito at the DMW level. Andito si Asik Benny Legaspi. May edad na po si Asik Benny Legaspi. Pero rest assured, Mr. Chair, we are one with you in your objective. The short answer is yes, Mr. Chair. thank you. At siya nga pala, DOLE, hindi lamang sa mga OFWs na coming back after completing the contract, maski na mga nandito na may mga nasa 30 years old, 35 years old, na gusto magtrabaho. Kaya lang, nadideny sila dahil matanda ka na Gusto namin bata. Tingnan mo sa mga fast food, puro mga 20, 21, 22, 23. Wala kang makita ng mga 30s, 40s. Dapat through DOLE, kausapin nyo siguro lahat ng mga companies, mga fast food na bigyan opportunities. Ito may mga edad na mga kababayan natin nandito. Imbis na mag-abroad sila, at least maiwan sila dito dahil may business, may work opportunity pa rin sila makapagtrabaho. Hindi sila mapapalaisa ng pamilya. So they don't have to go abroad. Di ba? Yes, sir. We will the DOLE continues naman po to advocate the non-discrimination regardless of the age or race po. Magbisita ka dyan, sa SM. May makita ka ba sales lady sa SM na 40 years old, 50, lahat ng mga sales lady sa SM, 25, 20, pag 30, sinisipa na raw. Wag. Pag sabihin yung SM na yan, hindi lang, Robinson, lahat ng mga malls, pag mga sales lady nila, maglagay din naman ng may edad. Kasi kaya alam ko naman, kaya sila naglalagay ng mga bata para maganda, para mang-akit ng mga customer, mga gwapo, para matukso, magbili, kahit na hindi kayo nang bumili. No, dapat maglagay sila, alisin natin age discrimination. Make sure, although I know we have a law against age discrimination at work, pero yung iba sa atin, pag sa ano pa lang, resume, pag nakitang may edad na, hindi na tinatawagan. Dapat ko akong tatanungin, i-require itong mga company na at least merong nasa edad na ng mga employer, na mga employee, hindi pwede lahat puro 20 years old, 25. Dapat may mga 40, may mga 50, gano'n. Mas malalakas pa. That is something that you have to study sa susunod na hearing, siguro sa DOLE hearing, hindi na sa DMW DOLE, which, Vice Chairman, pag-usapan natin yon. And be ready. Magpadala ka o ikaw na mismo at be ready and be prepared for that. Okay? So unless